Gabi po sa ating lahat, tayo po ay magsisimula na. At napakalamig ng gabing ito. Simulan po natin sa isang mainit na awitan. Tatawagan ko po si Pastor Benji upang pangunahan tayo sa masiglang awitan. Sound check. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y umawit at magbigay puri sa Panginoon. Sambahin natin siya sa pamamagitan ng mga awitin ngayong gabi ito. No? Tayo po ay umawit at magandang gabi muli sa ating lahat, sa mga kasama po nating nanonood ngayon sa live streaming. Samahan niyo po kami at magpuri po tayo sa Panginoon. Amen. Paki-flash na po sa ating screen yung ating mga awitin. Amen. Habang inaantay natin yung mga awitin natin sa screen. Awitin natin, great is the Lord. Amen. Our God is great. Amen. Kaya tayo po ay magpuri. Awitin natin, great is the Lord. On the first, ready now, sing. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, and the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the sight of the Lord, that city of the great King. Is Mount Zion on the side of the Lord, that city of the great King. A shelter in a time of storm. Amen. Wala po tayong ibang kanlungan kundi ang Panginoon. Amen. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever will betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fierce alarm, no foes of pride, a shelter in the time of storm. Come on! Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Third verse. Raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. The solid rock. Amen. Walang matibay, walang higit na pinakamatibay na pwede nating
saligan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. My hope is built on nothing less. My hope Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds sweet in the vale. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His soul is going on His blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is on my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Last verse. When He shall come with Amen. trumpet Jesus sound, is coming oh, again. then Amen. found dressed in His righteousness alone. Oh, let's stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. My Savior's love. Amen. Tayo po'y minahal ng Panginoon, ng kahanga-hanga, dakila, at walang kapantay ang pag-ibig niya po sa atin. Amen. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, oh wonderful, and my song shall ever be. How wonderful, is my Savior's love for me. Second verse. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine. He had no tears for His own griefs, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld Him, and came from the world of light to comfort Him in the sorrows He bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Last verse. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and amen.
nating makasalanan. Amen? God leads us alone. Amen. Sing on. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters flow bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives us song in the night season and all the day long. Another second verse. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley and darkness of night, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but only Amen. Sa lahat ng panahon, nandun ang Panginoon natin. Amen. great sorrow, but God gives us song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads His dear children That's right. away up in glory, eternity this day. God leads His dear children along. Thank you, Lord. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives us song in the night season. On the chorus again, waiting po natin. Some through the waters. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, and God gives us song in the night season and all the day long. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nandito sa simbahan sa kabila ho ng kami po ay nakakaranas ng kasamaan ng panahon, Panginoon. Ay sa kabila po nito, Panginoon, kami po ay nakakaranas din po, Panginoon, ng kabutihan ng inyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya, sa pong dakilang Diyos, at wala pong ibang makakapantay sa
gawa ng iyong kamay sa aming mga buhay, Panginoon. Magkakaiba man po ang aming pong mga pinagdadaanan, pero iisa lang po ang aming Diyos at kayo po ay hindi nagbago noon at kailanman. Pagpalain niyo ho ang gabing ito, gayon din po magsasalita, at nawa po kaming lahat ay maging pagpapala sa isa't isa. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, basahin po natin ang Daniel chapter 5 verses 1 to 31. Salitan po natin itong basahin at sabay-sabay po tayo sa verse 31. Verse 1. Si Belshazzar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kaniyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Samantalang nilalasap ni Belshazzar ang alak ay nag-utos na dalhin doon ang mga ginto at pilak sa sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga mahal na tao, ang kanyang mga asawa at ang kanyang mga babae. Nang magkagayoy, dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao at ng kaniyang mga asawa at ng kaniyang mga babae. Sila'y nangag-iinuman ng alak at nagsipuri sa mga Diyos na ginto at pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Nung oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo. At nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Nang magkagayoy, nagbago ang pagmumukha ng hari at binagbag siya ng kanyang mga pag-iisip at ang pagkakasumpong ng kanyang mga balakang ay nakalag at ang kanyang mga tuhod ay nangagkaumpugan. Ang hari ay sumigaw ng malakas na papapasukin ang mga enkantador, mga kaldeyo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babylonia, sino mang makababasa ng sulat na ito at makakapagpaaninaw sa akin ng kahulugan niyan, magdadamit ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging 3 puno sa kaharian. Nang magkagayoy, nagsipasok ang lahat ng mga pantas ng hari, ngunit hindi nila nabasa ang sulat o napaaninaw man sa hari ang kahulugan niyaon. Nang magkagayoy na bagabag na mainam ang Haring Belshazzar at ang kanyang pagmumukha ay nagbago at ang kanyang mga mahal na tao ay nangatitigilan. Ang rina, dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, ay pumasok sa bahay na pinagpipinggan. Ang rina ang nagsalita at nagsabi, O hari, nabuhay ka magpakailanman, huwag kang bagbagin ng iyong mga pag-iisip o magbago man ang inyong pagmumukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos at sa mga kaarawan ng iyong ama ay nasumpungan sa kaniya ang liwanag at unawa at karunungan, na gaya ng karunungan ng mga Diyos at ang Haring Nabucodonosor na iyong ama, ang hari. Sinasabi ko, ang iyong ama ay ginawa niya siyang Panginoon ng mga mago, ng mga enkantador, ng mga kaldeyo at ng mga manghuhula. Palibhasa'y isang marilag na espiritu at kaalaman at unawa, pagpapaaninaw ng mga panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita at pagpapaliwanag ng pag-aalinlangan ay nangasumpungan si Daniel na iyan na pinangalanan ng hari na Beltesar. Tawagin nga si Daniel na kanyang paaninaw ang kahulugan. Nang magkagayoy, dinala si Daniel sa harap ng hari. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, Ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabihag sa Huda
na kinuha sa Huda ng haring aking ama? Nabalitaan kita na ang Espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo at ang liwanag na unawa at marilag na karunungan ay namasusumpungan sa iyo. At ang mga pantas nga, ang mga engkantador dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan, ngunit hindi nila na ipaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ngunit nabalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan kung iyong ngang mabasa ang sulat at mapaaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay morado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng inyong leeg at ikaw ay magiging 3 puno na kaharian. Nang magkagayoy sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, iyo na ang iyong mga kaloob at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba, gayon may aking babasahin sa hari ang sulat at ipaaninaw ko sa kaniya ang kahulugan. O ikaw na hari, ang kataas-taasang Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama na kaharian at kadakilaan at kalwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kaniya, nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kaniyang ibiging patayin ay kanyang ipinapatay, at ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay. At ang ibiging itaas ay kanyang itinataas, at ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas at ang kanyang espiritu ay magmatigas na siya ay gumagawang may kapalaluan, siya ay ibinaba sa kanyang luklukan pagkahari at inalis nila sa kanyang kalwalhatian. At siya ay pinalayas sa mga anak ng mga tao, at ang kaniyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop, at ang kaniyang tahanan ay napasama sa maiilap na mga asno. Siya ay pinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kaniyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kaniyang naalaman na ang kataas-taasang Diyos ay napupuno sa kaharian ng mga tao, at iniluklok niya roon ang sinumang kaniyang ibigin. At ikaw na kanyang anak, O Belsasar, hindi mo ipinagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat ng ito. Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit, at kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kaniyang bahay sa harap mo, at ikaw at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa at ang iyong mga babae ay nagsiinom ng alak sa mga yaon, at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato, at hindi nagkakakita o nakakarinig man o nakakaalam man, at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga at kinaroroonan ng lahat ng iyong lakad, hindi mo niluwalhati. Nang magkagayoy, ang bahagi nga ng kamay ng sinugo mula sa harap niya, at ang sulat na ito'y nalagda. At ito ang sulat na nalagda, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ito ang kahulugan ng bagay, Mene, dinilang ng Diyos ang iyong kaharian at winawakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan, at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay nahati, ibigay sa mga taga-Media at taga-Persya. Nang magkagayoy, nag-utos si Belsasar at pinanamit nila si Daniel ng kulay morado at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng liig niya, at nagtanyag tungkol sa kaniya na siya ay 3 puno sa kaharian. Nang gabing yaon ay napatay si Belsasar na hari ng mga taga-Kaldea. Sabay-sabay po tayo. At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy 62 taon ang gulang niya.
Pagpalain po Amen, pagkabasa amen. ng salita ng Diyos. Mari po tayo makaupo. Hello. Though my eyes can't see, you are always good, only good. I can see your fingerprints upon my life, always seeking my best. There were times when your way would make no sense, but as you said, you have never left. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe. You are always only good. Looking in, I can see my frailty, my sin is great, and my strength is so small. Still you stay, and your mercy shelters me. You hold my hand, and you hear my call. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe. You
Amen. Tayo po ay dadako na ngayon sa ating pinakamahalaga at pinakaimportanteng parte ng ating panambahan. Tayo pong lahat ay magsitayo upang welcomein ang ating tagapagsalita. Ang ating pong tagapagsalita ay first time niya magsasalita dito. Siya po ay napakasipag na manggagawa ng Diyos at ating pong welcomein siya. Si Brother Ulysses. Upo muna po tayo. Paalis ka ba? Kanina wala akong kaba doon ngayon meron dito, no? Pero purihin po ang Panginoon, ano? At kami po ay nakauwi ng ligtas, no? At maganda po ang amin pong naging biyahe, no? At doon po sa mga dinalahan po natin ng ating pong biyaya na binigay po ng Panginoon ay nakakatuwa po dahil sa mga ganun lugar, hindi mo akalaing merong gawain. No? At yun po yung nakaka-challenge kasi ako yung burden ko po nandun sa ganun lugar yung mga remote area na hindi mo akalain na merong isang pastor doon na doon siya nagpapastor, no? At merong isa, yung huli nating binigyan, pastor, yung nag-almusal tayo, doon ako na-bless. Kasi, nung kasagsagan daw po ng bagyo, maraming pumunta sa kanila, nasa 50 plus. At purihin po ang Panginoon, lahat po yun daw ay tumanggap sa Panginoon. No po? Yun po ang sa ating pong mga Kristiyano, yung pong sa iba ay masama, pero sa atin po ibinibigay minsan ng Panginoon sa atin pagkakataon yun para tayo po ay makapag-share. Yun lang naman po ang buhay natin yung i-share natin po yung kaligtasan na meron tayo. No? Hindi na po ako magpapakahaba, ano po. Yun. Dito po tayo sa Psalms chapter 37, mga awit. Psalms chapter 37. Verse 1 po hanggang verse 9. Basahin po natin sa wikang Tagalog, tayo pong tumayo. Bigay galang po tayo sa salita ng Panginoon. Sabi po dito sa wikang Tagalog, huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Sapagkat sila'y madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. At Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Verse 8, maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Verse 9, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay maghihiwalay, ngunit ang yaong nagsisipaghintay sa Panginoon ay magmamana sila ng lupain. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, muli po kami po ay lumalapit po sa inyo. Tunay, Panginoon, na kami po ay walang alam. Ang inyo pong lingkod, Panginoon, ay ayon lamang po sa inyong biyaya ang aking
inaasahan, Panginoon. Hindi po ako rapat-dapat sa inyong harapan. Ngunit salamat po dahil ang Panginoong Jesucristo ang namagitan po para sa amin. Maraming salamat po sa inyong banal na salita. Naway ito po ay maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po ako ng kaalaman na nagmumula po sa inyo. Nagmamakaawa po sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Dito po, bago po ako mag-umpisa, sabi ko nga nung ang sinabihan ako ni Brother Daniel, hindi po, kasi December 2 pa po yung aking schedule. Pero purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay may privilege na tayo po ay maghayag ng kanyang salita. No? At dito po sa aking napag-aralan, ay papamagatan po natin ng A God We Can Trust. Lalo na po ngayon sa panahon ngayon, alam niyo po ang panahon po natin ngayon, sobra. Hindi po biro. Totoo po yan. Sa tagal-tagal ko po na ako'y nawala sa simbahan, ako po ay nagpupuri ng sobra-sobra sa Panginoon ngayon. Lalo po ngayon nandito po ako. Hindi ko po ito pinilano. Ito ay kalooban po ng Panginoon. Alam niyo po, kung titignan ko lang po yung sarili ko, hindi po ako makakatayo dito. Alam niyo po yun. Dahil yung isang katulad ko na wala naman pong tinapos, ay napakahirap. No po? Pero dahil meron po tayong salita ng Panginoon, purihin po ang Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng kalwalatang ito. Doon po sa mga nanonood sa live streaming, sa magandang gabi po. Pastor, kung nanonood po kayo, magandang gabi po. Salamat po sa pribilehiyong pinagkaloob niyo po. Ngayon, pag-aralan po natin, dito po, makikita po natin dito, itong talata na ito, ito po ay dalawang klase. Pag ito po ay binasa ninyong lahat, isa pong nagpapakatapat sa Panginoon, at isa pong hindi nagpapakatapat sa Panginoon. Sabihin na natin hindi sa mananampalataya. At yung hindi na mananampalataya, yan po'y walang iniisip na maganda. No? Kaya po dito, sa pag-aaralan po natin, meron po 3 beses dito sinabi, yung fret not. No po? Makikita po natin yan sa una ay verse 1, ang sabi po dyan, basahin ko po sa English, no? Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the work of iniquity. Mapapansin po natin yung isa, meron pa po, verse 7, rest in the Lord and wait patiently for him, fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Verse 8 po, cease from anger and forsake wrath, fret not thyself if any wise to do evil. Kaya tayo po mga Kristiyano, mag-ingat po tayo dahil meron po tayong kaaway. Meron po tayong kaaway. Ano po sabi sa verse 1? Fret not thyself because of evildoers. Alam niyo po, ako'y maraming tropa. Napakarami kong tropa. Kahit saan po magpunta, meron akong tropa. Pero nung ako'y bumalik po sa Panginoon, kahit sila po'y puntahan ko, nagiinom, hindi nila ako pwedeng piliting painumin. Kasi alam nila na ako po'y bumalik na sa Panginoon. Alam nila yon. Hindi ko ikinubli sa kanila yon. Mahirap, pero sabi nga kailangan tumayo ka doon sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Maraming tropa. Iba-iba yan. Ano po? Iba-ibang klase ang kaibigan na sinasabi. Pero dapat po tayo ay mag-ingat. Mag-ingat po tayo mga Kristiyano. Hindi po natin alam kung paano aatake ang kalaban. No? Kung kailan ka lumalapit at saka ka nagkakaroon ng problema, totoo po yan. Sa bahay nga, bigla nagkaroon ng problema
Totoo po yun. Uuwi ako dati, gabi-gabi lasing, uwi ako, madaling araw, lasing ako, uwi ako eh. Pero alam ko, expected ko na yan dahil ayaw po ng dyablo na tayo ay magpakatatag sa Panginoon. Gusto niya tayo laging i-down. Tayo pong magkakapatid, no? Tayo, magkakapatid po tayo sa Panginoon lahat. Dapat tayo po ang tunay na magmahalan sa isa't isa. Tayo po ang magtulungan sa isa't isa. Totoo po yan. Kung meron pong nangihina, dapat yan lagi natin nasusubaybayan na, Brad, pinagpe-pray kita. Ano man pong bagay sa buhay natin, tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Hindi po tayo dapat magtalo-talo eh. Alam niyo, ang kaaway lang natin, sino? Kung talagang marirealize lang po natin, devil. Ayaw niya po tayong magkakasundo-sundo sa isa't isa. Pero hindi po hahayaan ng Panginoon yan. No? Hindi po magpakailanman hindi po mananaig ang masama sa kabutihan. Kaya dito pa lang meron ng paalala sa atin ng Panginoon 3 beses. No? Huwag tayong mabalisa sa kanila. Tayo po'y dumaretso lang doon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, pag ang balisang tao, mahirap po yan. Hindi po yan biro. Pag ikaw na balisa, diyan ka na papasukan ng dyablo. No? Pag ikaw naman po ay nagkaroon ng inggit, meron po dito, no? Basahin po natin. Sabi po dito, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious. Ito pong envious, mahirap po ito eh. No? Ito po ay pag pumasok sa tao, mahirap po ito. Pero pag tayo po ay nagpakatapat, nagpakatatag sa Panginoon, matutuwa pa nga tayong pinagpapala yung isa't isa. Tama po ba? Magtanong ka sa sarili mo, kapag pinagpapala yung kapatid mo, naiinis ka. Meron po bang gano'n na kapatid mo yumaman, tas nainis ka? Wala po, di ba? Tayo pong magkakapatid, tayo ay magkakasama sa gawain, no? Wala man po yung iba dito, yan po ay ating mga kapatid sa Panginoon. Ito po yung nakita ko dito, mag-ingat po tayo sa kalaban natin. Kaya sabi nga po ni Pastor, hindi ko makalimutan, sabi niya sa akin, Brad, magpatuloy ka lang. Dahil kahit ang dyablo, hindi siya naniniwala na ikaw ay magbabalik. Kaya ako po yung nagpapasalamat, napakarami kong alam niyo po itong, kaya po itong naisip ko, in God, a God we can trust. Wala naman po tayong dapat pagtiwalaan eh. Di ba? Nung ang Panginoong Kristo po ay napako sa krus ng Kalbaryo, yung mismong buhay niya, binigay niya sa atin. Hindi ako makaisip ng dahilan para hindi ako magtiwala sa Kanya. Wala akong maisip. No? Dito po, ang sabi po dito, meron po akong isang inano kanina about trust. Sabi po dito, trust means answer reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. Trusting someone means that you think they are reliable, you have confidence in them, and you feel safe with them physically and emotionally. Trust is something that two people in a relationship can build together. Alam niyo po yung trust, hindi po yan hinihingi. Mahirap po yan eh. Pero pag kaming dalawa ni Pastor Benji ay nagkasama, doon po mabubuo yan eh. Yung pagtitiwala namin sa isa't isa. Kasi makikilala niya ako, makikilala ko siya. Hindi tayo perpekto. No? Doon nga sa labas eh, yung mga unsaved, nagkaroon tayo ng best friend eh, na tinatawag eh. Di ba? Yung mga naging kaklase nyo, yung mga nag-aral po dito. Di ba? Meron kayong mga naging kaklase na sasabihin nyo, naging best friend nyo. At yun eh, hindi po sa isang iglap lang mag-best friend na kayo.
Yun po ay lumalakad ang panahon at doon mo masasabi na siya ay best friend mo. Pero ang Panginoon po, nung una ko pa lang siyang nakilala, masasabi ko na siya na po ang best friend ko. Wala na pong iba eh. At sa Kanya ako magtitiwala ng lubos. Yun ang pinakamagandang buhay na, alam niyo po, sabi ko nga lalo sa mga kabataan, young people dito, huwag nyo na subukin na mawala sa Panginoon. Napakahirap po, sobra. Durog na durog ang puso't isip mo. Pati buhay mo magulo. Totoo po yan. Sa may mga mag-asawa, natatandaan ko po yung sinabi ni Pastor, yung babae, ilapit nyo ang asawa nyong lalaki sa Diyos. At kami ng mga lalaki, ilapit din namin kayo sa Diyos. Alam niyo po, ang pamilya ang mahalaga sa iglesia. Hindi ko sinabing hindi mahalaga iba, mahalaga ang pamilya sa iglesia. Yan po ang totoo. No, dito po ay unang ano po natin ay ang 3 ways to trust in the Lord. No? Una po, delight thyself. Mababasa po natin yan sa verse 4. Basahin po natin sa verse 4. Ganito po ang sabi. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. No? Meron po akong nahanap na 6 po ito. Some biblical ways to delight in God. Una po ay doing His will. Ano po? Yan po ang importante, yung ganapin po natin yung will ng Panginoon sa atin. Mahalaga po yan. Kung mayroong mga nangyari, okay lang yon dahil part ng buhay natin yan eh. Meron talagang mga ups and down. Pero, pag hinanap mo talaga yung kalooban ng Panginoon, huwag kang lumayo dun. At yun po yung ginagawa ko ngayon, na matagal kong nakaligtaan. And then, pangalawa po, sabi po dito, meditating in Scripture. Yan po. Pagdating po sa Biblia, ako po yung nagpapasalamat at hindi po ako masyadong marunong sa cellphone. Opo. Ang laking pasalamat ko po sa Panginoon. Dahil hindi po ako marunong masyado sa cellphone. Hindi po ako marunong masyado sa mga gadget. At alam niyo po ang blessing, iba po ang Biblia. Iba po. Totoo lang po. Iba po ito pag binasa niyo. Ibang-iba. Kahit humarap ka sa tao, mag-witness ka, dala mo cellphone. Alin ang mas maganda? Kahit tayo. Ano mas gusto nyo? Yung cellphone ang binubuksan o yung mismong Biblia? Tanungin nyo na lang po sarili natin. Pero hindi ko naman po sinasabi huwag kayong gumamit nito. Kasi maraming gamit din po ito eh. Katulad ngayon, nagagamit yan. No, pero kung kailangan naman po na buksan natin ang Biblia, lalo sa devotion natin, personal devotion natin, huwag po natin basahin sa cellphone. Ito po'y buhay, sobra. Ito po ang nagbago ng buhay ko. Wala pang cellphone, ito po ang nagbago ng buhay ko. Wala pang cellphone. 1989, tandang-tanda ko. Noong nagkaroon ng Bible study sa mga squatter area doon sa lugar ng Sapote, tinanggap ko ang Panginoon dahil po sa Biblia. Nakita ko at na-realize ko na ako isang makasalanan sa Kanya. No? And then, pangatlo po, having an honest heart. Yan po ang akin laging panalangin na maging matuwid ang aking puso sa Panginoon. Alam niyo po yung puso natin minsan madaya yan. Kaya nga wag daw tayo minsan
babase doon sa nararamdaman. Dapat lagi pong nandito sa Panginoon, sa salita niya. Tignan natin kung yung puso natin ay naaayon ba sa kalooban ng Panginoon. And then, pang-apat po, obedience. Alam niyo po ito, maganda yung pagsunod. Minsan, lalo sa may mga anak, na-experience po natin, pag hindi po sumusunod, no? Pero pag sumunod, ang saya. Nakikita mo kasi yung anak mo, sumusunod sa magulang. At ngayon po, natutuwa doon sa anak kong lalaki, yung pangalawa. Dati hindi naghuhugas ng plato. Ngayon, naghuhugas na ng plato. No? Nakakatuwa pag sinusunod po tayo. Kaya obedience po. Lalo sa Panginoon, pag tayo po nagpakatapat sa Panginoon, tayo po'y gumawa ng kanyang kalooban, meron pong laging blessing. Hindi ko naman sinabi na abangan nyo na lang yung blessing pagka gumawa ka. Hindi ganun. Pero alam niyo po ako ngayon ay parang masasabi kong living by faith ako ngayon. Sa trabaho ko, may share ko lang po pag-pray nyo na rin po kung ano talaga yung naisin ng Panginoon. Nung ako ay nandun sa kasalanan, sabi ko, Panginoon, ayoko na po ng ganitong buhay. God will make a way where there seems to be no way. Ilang beses ko na po yan na-prove sa buhay ko. Pangalawa, ganun pa rin. Tapos sabi ko, Panginoon, kailangan ko ng trabaho. Binigyan ako ng trabaho. Malaki. Bino mo, 2,000 isang biyahe lang. Minsan, kalahating araw lang 2,000. May allowance ka pa. Malaki. Pero, na-discover ko, hindi parehas ang ginagawa ko. Nangungusap na ang banal na Espiritu sa akin. Siyempre, pag nangungusap ng banal na Espiritu sa iyo, hindi mo nagagawin yung hindi maganda. Hindi mo nagagawin yung masama sa paningin ng Panginoon. So ako po nag-resign. Talagang umalis ako. Kasi, mahirap naman yung kumikita ka ng ganun, tapos nalalabag mo naman yung kalooban ng Panginoon. Ano po? Pera lang yan. Dumanas ako niyan. Sanay ako sa gutom. Lumaki kong one day, one eat. Lumaki kong natutulog lang ako sa mga silyang pagkaliliit. Lumaki kong walang ama. Lumaki ko sa lansangan. Pera lang yan. Mas masarap sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ito po yan. And then, panglima po ito, prayer. Ito po sana yung matagal ko na rin pinapanalangin noon pa, nung ako po worker din po noon. Laging kong panalangin, sana Panginoon, ang Miyerkules mapuno kami. Totoo po yan. Yung Wednesday ay marami kami. Para pagka yung mga kapatid ko, kami ay sabay-sabay na nanalangin, ang dyablo nanginginig. Totoo po yun, di ba? Ayaw niyan yan Kaya pansinin po natin, sabi mo, sa haba ng panahon, yung Wednesday, di natin alam kung ano yung ng iba, reason ng iba. Pero tayo pong narito, gampanan po natin. At hindi lang dito, yung prayer life po natin, yan po ang talagang minsan, miski ako, hindi ko sinasabing prayerful ako. Pero ito po talaga yung kailangan natin gawin. At ngayon, nangungusap po ang Panginoon sa akin for how many, I think 1 month or 2 months na.
nag-ano ako ng isang place doon sa bahay na kung saan doon ko imimit ang Panginoon. Kailangan po natin yun eh. Kailangan po natin ng prayer. Sa isa't isa tayo magpanalanginan. No, lalo po ngayon, panahon ngayon, sobra. Nakita niyo yung pandemic, no, yung ginawa. Lagi ko nga sinasabi, yung hindi kayang isara ng gobyerno, sinara lahat ng Panginoon. Ano-ano yun? Kasino, sabungan, video-okehan, club, beer house. Iba yung club tsaka beer house. Iba yung video-okehan. Alam ko po lahat yan. Lahat yan sinara ng Panginoon. Bakit? Kumakatok na ang Panginoon eh. Kumakatok na. Kumakatok na po. Kaya, pag ikaw nag-witness ngayon, noon ang hirap eh. Ngayon, pag nag-witness ka, ang sarap. Ang sarap. At yun naman po ang nais ng Panginoon sa atin eh. Yung tayo po ay mag-witness. Kaya tayo niligtas ng Panginoon eh. Para yung kaligtasang meron tayo, maibahagi natin sa iba. Ano po? Yun po ang naisin ng Panginoon. And then pang-anim po, being all about His Word. Ito na po. Bulay-bulayin po natin to. Pakasarap magbasa ng Biblia. Ang Biblia po kasi dito nangungusap ang Panginoon sa atin eh. Dito nangungusap talaga. Dito siya nangungusap. Sabi ko nga pag ako nagbabasa pag Monday, wala po ako. Talagang yun po yung araw ko sa Panginoon na talagang nag-aaral ako buong araw, halos maghapon minsan. At ang sarap pag nangungusap na yung Panginoon sa'yo. Ang sarap. Walang kasing ligaya kang mararamdaman. Hindi mo kayang ipaliwanag. Yan yung sinasabi niya sa Jeremiah. Call unto me. Jeremiah 33:3, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee mighty things which thou knowest not. Ma-experience mo yun sa heart mo. Kapag talagang binulay-bulay mo ang salita ng Panginoon. Napakasarap po, napakasarap. At ako po'y natutuwa dahil ang aking pong pangalawang anak ay sumisimba. At sila naman talaga yung pinapanalangin ko. Yung anak kong lalaki, medyo nagko-conflict lang yung schedule niya. Pero may awa po ang Panginoon. No? And then pangalawa po, commit thy way. Verse 5 po. Sabi po dito, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. No? Ang sabi po dito, meron po rin akong dito, kinuwang basahin ko po, no? God has delegated authority to us to make decision and move forward however there is a way to do in His presence, abiding Him and seeking His face along the way that will lead to a fruitful life. Truly committing to the Lord whatever you do, put all the way heavy lifting in God. Alam niyo po yung pinakamaganda, ibibigay mo sa Panginoon yung ano mo, yung bigat mo. Ano po? Yun po ang pinaka Sa kanya po kaya sabi dito sa huli, heavy lifting on God. Put all the heavy lifting on God. Bigay po natin lahat sa Panginoon. Pabayaan po natin. Kaya sabi ko nga ako, hindi ko expected na nandito po ako ngayon. Hindi ko rin, basta ako yung nagpe-pray. Sabi ko, Panginoon, ibalik niyo po ako.
sa simbahan ninyo. Almost 16 years, hindi po talaga ako nagpunta sa kung saan saang simbahan dahil alam ko po ang doktrina ko. Ayokong lokohin ang sarili kong pangalawa. Nag-backslide ka na nga, pupunta ka pa kung saan. Parang niloloko mo ng husto yung sarili mo. Niloloko mo pati ng todo ang Panginoon. Darating at darating, kung ikay talagang totoong anak ng Diyos, mangungusap siya sa iyo sa puso mo. Kakatukin ka niya. Ayan sabi ni Pastor Malabanan, di ba? Mahihiya ka. Dahil pag nakita mo nakabarong, yung pala, gwardiya lang. Kala mo papuntang simbahan. Totoo yung pag nangusap ng Panginoon sa iyo. At ang pinakamaganda sa nangyari, ito po, mas napatunayan mo na anak ka ng Diyos. Yun eh. Mas napatunayan mo na anak ka ng Diyos. Hindi ko sinabing mag-backslide kayo. Huwag niyong gawin. Napakahirap po. Napakahirap. Hindi ho biro. Halos lahat ng bisyo ko nabalikan ko. Sabi nga ng mga kaklase ko sa Bible School, ang tibay mo, no? Hindi ka pa pinapatay. Talaga may plano sa iyo ang Panginoon. Yung mga kaklase ko sa Bible School, sila Pastor Vic Julian, kilala po ako nun talaga dahil sa bahay nila ako na-save eh. Ang tibay mo, hindi ka kinuha ng Panginoon, sabi sa akin. Pag ang Panginoon po ay meron pang gusto sa iyo, gagawa ng pangaraan ng Panginoon. Pag anak ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pababayaan. Yun po ang totoo. And then, pangatlo po, ito pinakamaganda rin, rest in the Lord and wait patiently. Tignan niyo po, no? Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa kanya na gumiginhawa ng kanyang lakad dahil sa lalaki na nagmapapangyari ng masamang katha. Rest in the Lord and wait patiently. Natatandaan ko po, ako'y bago pa lang na-save. May share ko lang din po sa inyo. Wala po akong alam sa Biblia. Siguro mga 3 araw pa lang akong nasisave eh. Nung maunawaan ko na ako'y ligtas. Lahat ng kilala ko, sabihin ko, pag ako namatay, pupunta ako ng langit. Pero hindi ko kayang paliwanag yun. Paano? Sumimba kayo, sumama kayo sa akin. Yun lang sinasabi ko, kasi wala ko alam eh. At ito pa ang isang maganda. Sabi ko, Panginoon, turuan niyo ako. Turuan niyo po ako magbasa. Panginoon po, sumagot. Hindi literally sumagot, no? Natuto po ako magbasa eh. Sinong grade 1 ang pwedeng magbasa? Mana po kayo. Sinong grade 1 ang pwedeng magbasa? Kaya nung ako yung nag-aral po sa Bible School, konsume ko ng teacher eh. Yung lahat ng teacher ko. Paano ba gagawin namin sa'yo? Ang bibigat ng mga English na yun. English subject kami. Exam namin, English subject. Sagot ko, Tagalog eh. Sabi ng teacher ko, yung pinuntahan ko nung isang araw na ako yung matin ng pastor and preacher doon sa Quezon City. Yung teacher ko po sa Bible School yon. Ako po ang palayaw ko po kasi Dominic eh. Kaya doon po sa simbahan na akong pinanggaling, Dominic po ako kilala. At hindi nila yung tunay kong pangalan ay Ulysses Moreno. Ako po ay
late registration din. Wala po akong birth certificate. No? Lahat ng ano, no? Lahat ng, sabi nga, parusa. Birth certificate, wala. Anak sa buhok. Ang pinakamahirap, yung wala kang kinalakihang ama. Pinakamahirap po yun. Noon, galit ako sa tatay ko eh. Pero nung ako naging Kristiyano, sabi ko sana magkita kami sa langit. Oh, yun eh. Pagka yung naging Kristiyano ka na, yung puso mo, nababago na yun eh. Di ba po? Hindi ka na palaaway. Noon, kung anong gusto mong away, walang problema sa akin. Pag ikaw po lumaki sa kanto, hindi pwedeng wala kang buto. Ito po yan. Dahil magiging batok-batokan ka lang, utos-utosan ka lang. At yun ang magpapababa ng buong pagkatao mo pag nangyari sa yun. Pero pag may buto ka, ikaw ang babatok. Hindi ikaw mambabatukan. Pero pag binago ka ng Panginoon, iba na po. No? No, ako po doon po share ko rin po, doon po sa aking bagong pagkaligtas, meron pong nakakakilala sa aking isang pamilya sa palengke. Ako po laking palengke rin. Nagtrabaho ako sa Yeluhan, naging kargador ako sa palengke. Kayang-kaya ko po yung yelo, yung bloke-bloke, yung ganyan kalalaki. Alam ko, style yan hanggang ngayon. Kahit yung mag-gancho, kayang-kaya ko pa rin yan. Yung gancho po, yung pang-ipit na ganon. Parang may ganon. Yung ice pick, gusto mo, 5 saksak, yung isang bloke na yelo na yun, hati yun. May technique lang po yun. At doon, nakita nila Tisonya na ako'y naiba. At merong yung anak niya, medyo maloko, sabi niya kung ligtas ka nga merong isang doon, may kantin kasi sila doon kung ligtas ka merong stagnant water na dinadaluyan ba ng mga galing sa mga kantin. May mga plastic yun, mabaho, may mga sebo. Kung ligtas ka nga, dukutin mo yan. Palibasa, wala ngang alam, dinukot ko yun. Siya rin naman yung taranta, bigay sa akin ng sabon. Sabi ko, sa linggo, susunduin ko kayo. Aba, pagsundo ko, niligaw pa ako ng demonyo. 3 street yun, ilang beses na ako nakapunta doon sa bahay nila. Kalahin mo, yung 2 street na diretso ko pa, bago pa doon sa pangatlo. Pasakay na sila sa kotse nila. Sisimba na sa Katoliko. Magmula po noon, hindi na sila nagpunta sa Katoliko. Hanggang ngayon po, napakatapat po sa Panginoon. At milyonaryo na. Hanggang nung ako po bigyan ng Panginoon, ako makabasa, bina-Bible study ko na sila. Bina-Bible study ko na sila. Ano po? Yun po yung Panginoon natin Kaya wala po tayong dapat pagtiwalaan, kundi ang Panginoon lang po natin. Misis ko, tapos po nung college yun. Kaya itong nakasulat dito, pag pangit yan, kasi una ako nagsusulat bago siya aayusin niya yan. Di, mas nabibless din siya. Nakita niya mensahe. Diba? Yun po. Kaya, doon sa mga lalaki, babae, kumuha kayo Kristiyano, huwag kayong kukuha ng hindi Kristiyano. Kumuha kayo ng Kristiyano. Huwag kayong kukuha ng hindi Kristiyano. At huwag din kayo kukuha ng dadalahin nyo pa lang para maging Kristiyano. Hindi po yun. Merong ganun, no? Tagal na uso yun Tagal na uso yun. Young people pa lang ako, ganun matagal lang uso yun. Hindi na bago yun. Ay, dadalhin ko naman siya yari ka doon.
Oo, nako. Ingat po, ingat. No? And then, ito po, biblical reason why we can trust God. Ano po? Konti, bibilisan ko na po para baka abutin tayo ni Ulysses. Talaga si Ulysses, nanalasa na. Kala ko nagbago na. Wala mong nagpaiwan pa sa Bicol. Galing na nga doon. Talaga naman, Pero nakakatuwa po yung biyahe namin. Alam niyo po, yung papunta namin doon, Fast and the Furious. Yung pauwi po namin, alam niyo kung ano na? Gone in 60 seconds. Believe talaga ako kay Pastor Eloy tsaka Pastor Renji Talaga naman po. Parang kala mo hinahabol lang kung ano Pero, praise God, kasi talagang nagtiwala ako sa Panginoon Oo. Paano yung pray ko habang nagdadrive tayo ba? Nagkakalokohan lang, pero paano yung panalangin ko ba? Kasama ko pa yung anak ko. Pero, purihin ng Panginoon, po, maganda po ang nangyari. Ito po, number 1, He is only true God. Hindi ko na po babasahin. May mga verse po to. Bigay ko na lang po sa inyo. 2 Samuel 7:21 and 22. 2 Samuel. And then number 2, bibilisan ko na po. He is the essence of truth himself. Psalms 31 verse 5. He is absolutely faithful. Yan ang Panginoon natin. Yan ang Panginoon natin. Ano sinabihan ni Brother Daniel na, Brad, pwede ka ba? Sabi ko, pwede. Matagal na akong kinakausap ng Panginoon na maghayag ng salita niya Privilege po yun. Privilege yun. Pero nyo, billion of peoples, di ba? So ikaw yung nangangaral ng salita ng Panginoon. Wow! Di ba? At hindi naninino ang Panginoon kung sino ang gagamitin niya. Yan po ang Diyos natin. Ano po? And then, pang-apat, He has all power. Nasa Kanya na po lahat. Wala na po tayong dapat katakutan. Ano man po nangyayari, tawanan nyo na lang yan. Sabi nga ni Freddy Aguilar tawanan mo ang problema. Wala na pong, ako po sa na-experience kong dami ng problema at doon sa lugar na aking kinalakihan, parang wala na akong maisip na meron pang mas makapangyarihan sa Diyos Doon ang nakita kong kapangyarihan doon, kapangyarihan ng demonyo. Sa isang linggo po, doon sa lugar na aking kinalakahan at wala pong nadisgrasya, sabi ng matatanda doon, pwede ka na magpamisa. Ganun po kagulo yung lugar na yun. Biruin nyo, nung ako'y nawala po doon, yung mga bata na naging dalagita, inanakan lang po ng mga puser. Gumawa din ng Panginoon, alam niyo ginawa? Sinunog ng Panginoon yung lugar. Di nagkandawala sila doon. Ngayon po, ilan na lang yun nandun. Doon po sa Sapote, hindi po ako nag-aaral siya. Kung kayo mapapalagi doon, meron po doon island, boundary ng Las Piñas, Bacoor. Pagbaba mong gano'n, Sapote, Bacoor. Dito Sapote, Las Piñas. Boundary po yan. Doon sa may island na yan, may nakaupo doon na lalaki. Minsan may tali ng panyo sa ulo yun. Nakasanglas po yun. Kababata ko po yun. Na nasira na ulo. Saka sa shabu. Kaya pasalamat na lang po. Ang laki talaga ng pasalamat ko sa kapangyarihan ng Panginoon na ako piniligtas niya. Pero yun, isang linggo kaya ko hindi matulog. Isang linggo kaya ko hindi matulog. Basta may shabu. Totoo po yun.
Kaya mga kaibigan kong pastor, sila Pastor Sherwin, minsan binibiro ko yan pag nagkakaroon problema. Tatawagan ako, Brad, punta ka dito sa Nueva Ecija. Doon sila nagmi-mission eh. Sabi ko, alam ko na yan eh. Ginagawa niyo akong bouncer eh. No? Pero purihin po ang Panginoon, dahil siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yung bagyo na yan, wala yan. Kayang-kaya ng Panginoon yan. At alam ng Panginoon kung ano nangyayari lahat. Ipanalangin po lang natin silang lahat. Yung mga nasa lanta, bigyan sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. No? And then, He loved us unconditionally. Yan po ang maganda eh. Minahal tayo ng Diyos na walang kondisyon. Minahal nga tayo nung tayo makasalanan, di ba po? Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Wala. Ganon kadakila po ang Diyos natin. Kaya sabi ko nga, Panginoon, isa lang po ang prayer ko ngayon. Lagi niyo po kasama at ang prayer ko po, ito. Panginoon, ayoko na pong mawala sa inyong piling. Ayoko na pong mawala. Ito po yan. And then, God does not change. Yan. Hindi po nagbabago ang Panginoon natin. Kahit kailan. Tayo magbabago. Pero ang Diyos natin hindi po. No? And then, ang huli po, ito po yung dalawang verse ng huli. Buksan po natin. Punta po tayo sa Psalms 37. Verse 39-40. Babasahin ko po, no? Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Verse 40. At sila ay tinutulungan ng Panginoon at sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at ililigtas sila sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Siya po ang may taas, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Tunay na wala po kaming magagawa, Panginoon. Kami po ay kulang ang salita para kayo pupurihin. Habang binabasa po namin ang banal na salita, nakikita po namin kung gaano kayo kabuti, kung gaano kami kasama sa inyong harapan. Kaya narapat lang po kayong purihin. Narapat kayong bigyan ng lahat ng kalwalatian. Sa bawat isa po sa amin, Panginoon, kayo pong nakakalam ng mga puso namin. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko po ang mga sinasalanta ng bagyo. Magpadala po kayo ng manggagawa niyo sa mga lugar upang kayo po ay makilala at sumampalataya bilang Panginoon tagapagligtas nila. Ingatan niyo po ang mga buhay, Panginoon. Ano man po ang plano ninyo, kayo po ang nakakaalam. Ang tanging dasal po lang namin, mahabag po kayo sa kanila. Maraming salamat po sa gabing ito. Sa inyo po ang kapurihan. Kami po ay nagpapakababa. Patawad po sa amin lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala, sa kalabisan, sa mga biyaya ninyo sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, Brother Ulysses, sa napakagandang mensahe. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon.
Sino ba nga naman yung makaka-isip na balang araw tatayo sa likod ng pulpito si Brother Yul? Kinikwento niya sa akin kasi dati tuwing linggo ako nagsusundo sa kanila tuwing linggo ng umaga dati. So nagkakwentuhan kami, so kinikwento niya sa akin kung ano yung mga experiences niya sa kanyang buhay, gaano katagal siya nag-backslide, at kung paano siya binago ng Panginoon, kung paano siya ibinalik ulit. Talagang makikita mo sa kanya na yung meron siyang dala na sama ng loob, pero dahil sa salita ng Panginoon, natutunan niyang bitawan. Kaya napakaganda nung sinabi niya, sana lahat tayo ganun yung panalangin, no? Personal na panalangin natin, wag nawa pahintulutan ng Panginoon na malayo pa tayo sa will niya, sa kanyang kagustuhan, 'di ba? Napakagandang panalangin siguro nun kung lahat tayo, bawat miyembro, bawat Kristiyano dito sa mundo, ganun yung panalangin. Huwag pahintulutan ng Panginoon na malayo pa tayo sa Kanya. So, kung iisipin, no, sino pa ba ang parang magda-doubt? Kung tayo nagda-doubt tayo sa Diyos, parang hindi natin dapat makitaan ng karapatan yung sarili natin na magduda sa Panginoon. Diba? Kung meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga hindi mabitawan, parang hindi tayo yung dapat hindi magduda sa Panginoon kasi balik na lang tayo dun sa sa salvation, di ba? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak para tubusin tayo, tapos tayo pa magdududa, di ba? So yun pa lang, dun pa lang sa point of view na yun, alam natin na hindi siya nagbibiro nung sinabi niyang mahal niya tayo. Yan, hindi siya yung may masabi lang. Alam natin kung gaano siya kaseryoso para ibinigay niya yung sarili niya, di ba? So, nawa po ay maging reminder to sa atin, hindi lang ngayong gabing ito, kundi sa mga darating na araw pa. Matuto tayong magtiwala sa Kanya, 100%. Yung walang reserve, yung talagang 100% committed sa Panginoon. Salamat, Brother Ulysses. Tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay magsiawit. Tawagin ko po si Pastor Benji ulit. Bago po tayo pangunahan ni Sir Julius sa offertory prayer. Amen. Awitin po natin ang awiting To God be the glory. Amen. Papasalamat po tayo sa Panginoon sa katagumpayan, na iningatan niya tayo, patuloy niya tayong tinatawid sa iba't ibang panganib ng buhay at nakapanatiling nakapaglilingkod. Kaya anumang ating ginagawa, patuloy po nating balik ang papuri sa Panginoon sapagkat siya po ang higit na dapat nating papurihan. Amen? To God be the glory. On the first sing. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that only go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory with things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise
goodness of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. And ever and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Tayo po'y manalangin para sa ating offering. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your goodness to all of us, to each and every one of us. Thank you, Lord, sa salvation na ipinagkaloob niyo po sa amin, na totoo po ang sinabi kanina na kung kami lamang po ay we deserve not to go to heaven, but dahil Panginoon sa kabutihan niyo, awa at biyaya ay binagkaloob niyo po ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus upang mamatay para sa amin, sa aming kaligtasan. That way also, God, salamat po that you told us that we should not fret ourselves because of evildoers, Panginoon. We've got just have to trust you sa lahat ng sa area ng aming buhay, Panginoon. Dalayan namin na patuloy po kayong siya magbigay ng paalala. Salamat po sa taong inyong ginamit para kami ay i-challenge, paalalahanan niyo yung salita. At sa panahong ito, Panginoon, ng bagyo na muli ay ang sinalanta ng bagyong Rolly ay muli na namang dinadaanan, particularly sa Bicol region and even sa outstretched provinces, Panginoon, ng region ay patuloy po ang iyong protection, pag-iingat sa mga tao doon, lalong higit sa lahat sa iyong mga anak, Panginoon. At nawa ay patuloy niyo po kami ulit pagpalain. Salamat, Lord, sa binigyan niyo kami ng pagkakataon na maging pagpapala, Panginoon, sa mga nangangailangan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming offering. Patuloy niyo magamit, Panginoon, sa kalawalatian at sa iyong gawain, Panginoon. Bless us always, dear God, that we could also be a blessing to others. All these things we ask in the name of Jesus. Amen. Okay. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng pagpapala na ating tinanggap. Tayo po ay magsitayo upang po tayo magbukas sa panalangin. Meron po ba tayong announcement, Pastor? Wala po. Mayroon po tayong naka-stay ngayon dito sa CDM, isang pamilya po na kapatiran po natin.
Ating po silang alalahanin, hindi lamang sa panalangin, kundi kung meron po tayong pwedeng maituwang sa kanila, I feel free to come anytime here at the church dahil temporary shelter po nila yung ating pong CDM. They are occupying one room at kung meron pang ibang pamilya na kapatid natin, mga kapatid sa pananampalataya na maaaring dadating tonight or magpapasundo or what. So, welcome pa rin po sila. Mayroon naman po tayong available na at least mga 4 na family na mga kapatiran natin. Or kung talagang kailangan pa, malaki naman po yung ating CDM para paglagyan po natin sa kanila. But anyway, kaya po ito ina-announce sa mga kapatid natin na nasa live stream, maybe nadidinig nyo, pinapaalam po natin, pinapaabot sa inyo. Just let us know if you have something to give to them, to help them here sa kanilang stay habang sa yung kanilang lugar ay binagyo, binabagyo o nakalubog sa tubig, ay atin po naman silang tuwangan habang nandito. Ano po sa ating pong church, sa ating property nag-stay. Maraming salamat po. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin sa pangwakas na panalangin ng naming Diyos. Salamat sa gabing ito, sa pribileyo na kami malayang makapanambahan po sa iyo, Panginoon. Alam namin na napakaraming churches ang inalis na po nila ang ganitong pagtitipon. Ang kung tawagin ay midweek services. And some other churches, they stop even their afternoon service or evening service every Sunday. At isang panambahan na lang po sa buong isang linggo ang ginagawa. But we're so thankful for giving us this great opportunity that our church here in Muntinlupa ay nagpapatuloy mula noon hanggang ngayon na gawin ito, Panginoon, sapagkat ito po ay tipanan po namin sa iyo. Kaya tulungan mo po kami na ma-encourage pa ang ilang po mga kapatiran namin na sa bawat pagtitipon ay sila'y po'y makadalo at bigyan po ng kahalagahan, bigyang higit ng panahon sa kanilang buhay sapagkat ang bawat pagtitipon ay mahalaga. Kung gaano kahalaga ang pagtitipon tuwing linggo, ganun din po naman kahalaga ang pagtitipon tuwing Miyerkules. O dakilang Diyos, patuloy mo kaming gamitin na pagpapala sa iba, yamang kami patuloy mo namang pinagpapala. Pakaingatan mo kami sa gabing ito kung paano mo kami dinala dito ng malawalhati. Ganun din po sa pag-uwi namin, ihatid mo po kami sa aming kanikalang paroroonan ng safe at ang aming pong mga kapatiran sa iba't ibang dako, especially those places, Lord God, na binabayo ngayon ng bagyong Ulysses. Lord, kayo po mag-iingat sa kanila. Kahit ano po ang aming pong sabihin, magpadala man kami ng mga mensahe na mag-i-encourage, magka-comfort sa kanila, mas higit ang magagawa mo po kaysa sa amin. Salamat sapagkat hindi namin kayang limitahan ang kapangyarihan ng iyong mga kamay. Dito man o sa amang dako, ay kaya mo pong ingatan ang mga anak mo. Kaya patuloy namin silang pinagtatagubilin sa iyo. Sa namang uri ng kapahamakan, ilalayo mo po. At anumang idudulot ng bagyong ito, Panginoon, ang aking pong dalangin, gawin mo pong tungtungan ng mga manampalataya upang lalo pong manampalataya, lalong magtiwala, lalong lumago sa pananampalataya at lalong tumibay. Lalong maging daan upang higit na ikaw ay paglingkuran. Padaluyin mo naman ang iyong saganang biyaya at pagpapala at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga nakasakaramdaman po, patuloy naming nilalapit at inaalala sa iyo. Especially, Panginoon, Sister Lisnar. Siya po ay patuloy naming itinataas sa iyo, Panginoon. I-extend mo ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanyang lupang katawan na nagsasuffer ng karamdaman. Ano man po ang nais mo, magbibigay kaluguran po sa iyo, ay aming po itong pinagkakatiwala, Panginoon. Ang buong family, ang comfort, ipagkaloob. At tinihiling ko rin po ang pag-iingat mo sa aming pong mahal na pastor together with
his wife, si Ma'am Donna, na nasa Amerika. Ingatan mo po sila. At yun po ang kalang anak, kalang maging manugang po doon sa Amerika, kayo po magpapalat pag-iingat sa kanila. Kalang buong pamilya na nandito, ingatan mo, pagpalain ng bawat pamilya sa Christ Baptist Church ay pasaganahin at pagpalain, pagyamanin lahat ng mga pagpapagalat gawa ng mga kamay habang nagtatapat at sumusunod sa iyong kalooban. Lord, patuloy mong pagpalain din naman, pasaganahin ang businesses ng iyong pong mga anak. Na ito po ay hindi lamang, Panginoon, para matugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan, kundi lalong maging daluyan, O Diyos, upang matugunan din ang pangangailangan ng bawat ministeryo pinagkatiwala sa iglesyang ito. Salamat pong muli at ang kapurihan sa pinagkakaloob. Kiniklaim namin ang tagumpay mula sa tugon ng aming kahilingan at dalangin, sapagkat ito po isamot dalangin sa tayong pangalan po lang ng Panginoong Yesus. Amen.